Purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin siya. God is good. All the time. Sabi sa akin doon sa Amerika, kasi di ba last part ng ano ngayon is manggagalit ang mga ipin. Ibig sabihin, those who have teeth will grind them. Sabi sa akin nung isang lola, Father Mario, I don't have teeth. Wala ho akong ipin. Sabi ko, magpagawa kang pustiso. Sino sa inyo ang may pustiso ngayon? Taas ang inyong pustiso. Wala? Ha? Church, today I want to talk about how you are blessed to bless others. You are blessed to bless others. I am blessed to bless others. Can we say that together? I am blessed to bless others. Tell the person sitting beside you, you are blessed. Others. Ha? So, sino sa inyo ang naniniwala na sila ay blessed? Yung iba ayaw. Sabi ng isang lola, ano sabi niya? Ha? Sino sa inyong naniniwala, taas ang dalawang kamay, na kayo ay blessed na blessed? Sino sa inyo ang binigyan ng magandang pamilya? Taas ang kamay. Sino sa inyo ang grateful na meron kayong mga magulang? Taas ang kamay. Na meron kayong mga na grateful kayo na meron kayong mga anak. Baka mamaya, bakit nagtaas ng kamay yung mga bata? Hala, may mga anak na kayo? Ha? Sino ang yung sa blessed, taas ang kamay, grateful na meron kayong mga kaibigan? Na kayo ay buhay ngayon? Na may 3 beses kayo kumain kahapon? 4 na beses na kumain kahapon? 5 beses na kumain kahapon? Ano ba yan? 6 na beses na kumain kahapon? 6 na beses ka kumain? 7 beses na kumain kahapon? Halika nga, tumayo ka. Ilang beses ka kumain kahapon? Ano po, 7. 7? Bakit maliit ka pa rin? Church, you have to acknowledge, realize, celebrate the fact that you are swimming in the Pacific Ocean of God's blessings. Let me repeat that. You are swimming in the Pacific Ocean of God's blessings. Hindi yung Atlantic Ocean, kasi dalawa yung ocean natin, di ba? Mas malaki yung Pacific kaysa dun sa Atlantic. And then you are swimming. Ikaw ay punong-puno na. Sabi nung isang isda sa nanay niya, Nay, saan po ba ako pwedeng lumangoy? Sabi nung nanay, anong lumangoy? Isda ka eh! Puro tubig ang lahat. Ikaw ay blessed na blessed. Kapatid, the very fact na ikaw ay buhay ngayon, at dito sa Pilipinas, there is about almost 1 million na tao na hindi nagising. Ikaw ay blessed na blessed. The very fact na ikaw ay kumain 3 beses, alam nyo ba, doon meron ho kasing kaming mga eskwela, ang aking parokya, sa Digos, Davao, yung mga Bilaan tribe. At ang mga Bilaan tribe, ganito sila kapapayat. Kasi pagka tinatanong ko doon sa mga bata, ilang beses kayo kumain sa isang araw, yung iba 2, at yung iba 1 beses. Ha? You are blessed. 3 beses kayo. Sabi nga, kung ikaw daw ay may refrigerator, ha? Sino sa inyo may refrigerator sa bahay? Yung iba wala. Kamag-anak lang. Kung ikaw daw ay may refrigerator, mas mayaman ka, ha?
sa more than 70% na tao dito sa balat ng lupa. Kung ikaw ay merong bank account, hindi ko na tatanong sa inyo kung sino may mga bank account. Kung meron kang account sa bangko, ikaw na ang pinakamayaman na 2% sa mundo. Because 98% of people in the world don't have a bank account. Church, you are so blessed. Sino sa inyo ang humihinga ngayon? Taas ang kamay. Tingnan mo nga kung humihinga pa yung kapatid mo. Ha? You are blessed to be a blessing. Alam mo, itong talinghagang ito ay napaka-importante. Na-intriga ako kasi yung Tagalog translation ng English translation ay ibang-iba. Kasi doon sa English translation, ginamit niya talaga kasi ang ating ebanghelyo, yung ating 4 na ebanghelyo was written in Greek. And the language that was used there is the word talent. That's why sometimes this is called the parable of the talents. Pero ang intindi ng iba, talent, ibig sabihin yung kakayanang kumanta, kakayanang magsayaw. That's not what the talent is. A talent in the time of Jesus is a coin that is worth more than 20 years of salary. 20 years of salary. Kung i-compute mo ngayon yun, kasi ginawa ko kaninang umaga, kung i-compute mo yung 20 years ng salary ng isang Pilipino na nagtatrabaho ng minimum wage na 800 pesos, yun ay 5 milyong piso. Kung i-compute mo yon sa Amerika, sa aming minimum wage na $15 an hour, that is about 20 years wages, almost $500,000. Nakita mo yon? Yung amo, tinawag niya yung kanya mga alipin. Ang mga alipin ay pag-aari. Hindi naman niya kamag-anak ito eh. Hindi naman niya kapamilya. Pero iniwanan niya ng napakalaking halaga itong mga alipin niya at hindi niya sinabi kung anong gagawin. Sinabi ba niya? Hindi niya sinabi na invest niyo to o ayusin niyo to o ganito ang gawin niyo. Iniwan lang niya at siya ay umalis. Church, this very fact says that God has a huge trust in you. God has a huge trust in me. Can we say those words together? God has a huge trust in me. Napakalaki ang pagtitiwala sa iyo ng Diyos. Biro mo, binuhay ka niya ngayon. Biro mo, may pamilya ka ngayon. Pinagkatiwala sa iyo kung may asawa kang iyong asawa. Anong ginagawa mo sa asawa mo? Tingnan mo nga yung asawa mo ngayon. Baka hindi mo asawa yan. Baka asawa ng iba yan. Ha? Pinagkatiwala ka ng mga anak mo. O ito na lang. Binigyan ka ng best friend, ng BFF. Di ba ang sarap ng may best friend? Di ba ang sarap ng may nanay? Amen? Bakit kayo tahimik? Ha? Di ba? Ang sarap ng may tatay, di ba? Di ba ang sarap na may pananampalataya? Di ba ang sarap maging Pilipino? Yung iba sa inyo nakakunot. Ayoko maging Pilipino, Father. Ha? Napakasarap na pagkatiwalaan ka ng Diyos. Ngayon, binigay sa iyo ng Diyos yan because there is a reason. He trusts you so much that you will do something with all the blessings that God has given you. You know, when I was a kid, kasi nag-aral ako sa Paco Catholic School, there was this song that I've learned, I think kindergarten. The song goes like this. It's called Love is Something That You Give Away. Have you heard that song? Love is something that you give it away. Give it away. Give it away. Love is something that you give it away, so it comes right back to you. It's just like a magic penny. Hold it once and you won't have any. Spend it, give it, lend it away, and it comes right back to you. Mga kapatid, ang pag-ibig
ay dapat ibinibigay. Kung ang pag-ibig ay hinawakan mo ng ganito, mawawala ang pag-ibig na yan. Kung ang asawa mo ay hinawakan mo ng ganito, mawawala ang asawa na yan. Kung ang anak mo ay hinawak mo ng ganito, kinontrol mo, pinagbawalan mo, mawawala sa iyo ang anak mo. Kung ang pananampalataya mo, kung ang salapi mo, kung ang pag-ibig mo, kung ang blessing mo, kung ang kaibigan mo ay hinawak mo ng ganito, mawawala yan. Para bagang, alam mo, so, sino sa inyo ang nakahawak na ng kalapate? Kalapate. Diba, no? Pag ang kalapate, kasi lalo na nung many times I've been to Venice, in Italy, dami-daming kalapati. Pakakainin nyo yung kalapati, kaya lumalapit sila. Pag meron kang pagkain dito, lalapit yung kalapati, di ba? Anong mangyayari sa kalapati pagka sinarado mo yung kamay mo? Ha? Hindi ko kayo marinig. Yung iba naman, mamamatay. Ano ba yan? Napaka-dramatic. Masyadong K-drama. Hindi mo na mamamatay, sila ay mawawala. Aalis sila. Pero kung ang kamay mo parating nakaganyan, nang may pagkain, sila ay babalik o mananatili. Church, ganyan din ang blessings ni Lord sa atin. Pag yung blessings natin, hinord natin, katulad nitong alipin, na bumungkal siya, itinabi, ibinaon, inilibing yung talent na binigay sa kanya ni Lord, ng kanyang Panginoon na nagbigay sa kanya ng $500,000, walang nangyari. Love is something that you give away. You are blessed to bless others. Blessed to bless others. Can we please stand up? Please stand up. I want you to bow your heads, close your eyes. Bow your heads and close your eyes. And I want you to thank the Lord for the blessings that you have in your life. Pasalamatan mo ang Diyos na nagtiwala sa iyo. Pasalamatan mo siya sa iyong pamilya, sa iyong mga magulang. Maski na pumanaw na yung mga magulang mo, pasalamatan mo siya. Sa iyong mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, pinagkakautangan ng loob. Sa iyong mga teacher, sa iyong mga mentor, sa iyong best friend, sa iyong mga BFFs. Pasalamatan mo si Lord. Pasalamatan mo na ikaw ay binigyan ng bansa. Ikaw ay Pilipino. Pasalamatan mo siya na ikaw ay may bahay, may tirahan. Lord, thank you. Thank you na kumakain kami 3 times a day or sometimes more than that. Ang daming taong hindi kumakain, Lord. Salamat, Lord, sa kanin. Sa aming, maski na Panginoon na kami ay galit sa iba, binibigyan mo pa rin kami ng damdamin para magalit. Maski na kami ay nagtatampo sa aming mga kamag-anak, kaibigan, sa aming mga pamilya, binigyan mo pa rin kami ng pamilya, kamag-anak, kaibigan. Lord, maski na kami ay nagkakasala sa iyo, nandiyan ka pa rin sa amin. Maski na kami ay may sakit, that means, Lord, na kami ay buhay. Lord, sobra-sobra ang iyong pagpapahala sa amin, Lord. Lord, bigyan mo kami ng puso mo. Give us your heart that we may share your blessings, that we may share the love that you have given us. But most of all, today, Heavenly Father, we thank you for giving us Jesus. Jesus. Jesus, you have entrusted your Son, Jesus, to us. And today, Jesus, again, we give our trust in you. Jesus, I trust in you. Can we say that together? Jesus, I trust in you. One more time. Jesus, I trust in you. Give us the grace, Heavenly Father, to share that love just like Jesus. And today, Panginoon, kung meron kaming mga hinihingi sa buhay, kung meron kaming mga dinadamdam,
Kung meron kaming mga pinagdadaanan, kung meron kaming mga hinaing, kung if there is something that we so ardently dream of right now, we give them to you right now, Lord. We give you our dreams. We give you our desires. We give them to you. And we ask you to please bless them and answer our prayers. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan.